na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng Yan. ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. Kasi po, unang-una, haharangin talaga nila si VP Sara. Kasi takot sila na kapag si VP Sara na ang maging presidente, sila rin ang makukulong. Cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng... Ganyan ang plano nila. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating gagawin. Una nating pag-uusapan ay itong si Senator Imee Marcos. Ngayon lang, no, nagpapa-press con itong si Senator Imee at binuking nitong si Senator Imee ang plano ng mga galamay nitong si Tambaluslos. Ang plano ni Tambaluslos kay VP Sara kung papaano nila ito matatanggal sa ere ng panahon na darating yung 2028 at sila po ay malaya na tumakbong presidente. Okay? So, binulgar ngayon ni Senator Imee itong mga Plan A, Plan B, and Plan C. Ibinulgar nitong ni Senator Imee Marcos na nabuking niya ang Plan A, nabuking niya ang Plan B. I-describe yan mamaya ni Senator Imee ano itong Plan A, ano itong Plan B, at itong Plan C ngayon kung papaano nila tatanggalin si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028. Mamaya pakikinggan natin si Senator Imee dyan, ha. Pero bago ko ito ipapakita itong mahalagang topics natin, ha, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ayan ang sinasabi ko. Itong si VP Sara, takot na takot sila itong magiging presidente. Kasi alam natin kung ano yung capacity ni VP Sara. Ano ang magagawa ni VP Sara kapag siya na ang maging presidente. Well, inanalyze ko yan. Syempre, matatakot lahat. Na minsan lang tayo magkaroon ng presidente na takot ang lahat. Alam naman natin ang pangunahing problema ngayon ng Pilipinas ay itong korupsyon. Si Bongbong Marcos po ay hindi siya kinakatakutan ng mga government officials. Wala. Hindi sila takot to the point na easy lang sa kanila na gumawa ng korupsyon. And I know for sure that kaya pala naglalag kasi nag-scan itong malware bytes. And I know for sure na itong si VP Sara, kapag siya na ang presidente ng Pilipinas, ay gagawan talaga yan ng paraan kung papaano hindi makakalusot itong mga korupsyon, especially dito sa mga nangyayari sa DPWH, sa COA, at itong mga congressmen na humahawak ng mga projects o nagpo-propose ng mga projects. Gagawan at gagawan talaga yan ng paraan. Kaya ngayon, gusto nila bago mag-eleksyon sa 2028 ay dapat matanggal si VP Sara, ma-impeach, o kasuhan nila kung anong ikakaso nila at gusto nilang ikulong si VP Sara. At yan ay hindi nakalusot kay Senator Imee Marcos. Ibinulgar ito at ibinuking itong mga plano na ito ng mga tambaluslos. O heto, panoorin natin. I-forward natin, ha. Forward natin. Wait. Ito na tayo ngayon, yan. mga Yan. Anong sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Una,
Plan A. Ano ba ang Plan A na nangyari? Itong People's Initiative. Hindi po nagtagumpay ang mga tambaluslos dito sa People's Initiative kung matatandaan ninyo. Okay? Mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Sa impeachment ni VP Sara, hindi rin sila umubra. Dahil mismo ang mismo doon sa Supreme Court, hindi po nakalusot ito. 'Di ba? Kung matatandaan natin. Si VP Sara na nga ang nagsabi na I want a bloodbath hearing. Harapin ko yan. Paano? Hindi nangyari yan. Kasi doon pa lamang sa Supreme Court, wala na. Halatang halata na sa Supreme Court na lahat ng ito ay pamumulitika sa mga tambaluslos dyan. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara Correct. bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Imagine na to na, siya mismo ang nag-expose niyan, si Senator Amy. Imagine, magiging ombudsman itong si Rimulya. At lahat ng mga kalaban ng administrasyon Marcos, specifically itong mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, uubusin nila yan bago mag-eleksyon. Para sila pa rin ang may hawak sa gobyernong ito. Tingnan nyo, gaano sila kagahaman sa kapangyarihan? Sobrang nakakahiya. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. At least consistent ka, Senator Amy. Patunayan mo na kampi ka sa mga Duterte. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. Kasi po, unang-una, haharangin talaga nila si VP Sara. Kasi takot sila na kapag si VP Sara na ang maging presidente, sila rin ang makukulong. Di ba? Look at what they did to, takot sila. Alam nila na marami silang violation sa ginawa ni Tatay Digong. At sila po ay mabalikan kapag itong si VP Sara ay maging presidente. Yan sila takot. Diyan sila takot. Bakit kasi gumagawa kayo ng mga illegal na mga gawain Yan ang illegal yung pagka-aresto. Bakit yung ginawa? Alam nyo sa simulat sa poll na pero sa pagkakaalam ko ang mga Duterte, hindi yan ewan ko lang kung anong gagawin nila sa 2028 kapag manalo ito si VP Sara. Pero as far as I know, ang mga Duterte po ay hindi yan marunong gumanti. Hindi yan nagkikimkim ng galit ng kanilang mga kalaban sa politika. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po.
nabanggit ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulla sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct from judicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing, meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako noong 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang dai-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung anong district engineer flood control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng... ganyan ang plano nila. Grabe, di ba? Desperadong makamit nila ang makaupo bilang presidente. Kasi alam nila kahit anong ginawa nila, malakas pa rin si VP Sara. Nakikita sa social media na kahit saan pumunta si VP Sara ay dinudumog ng tao. At sila po'y takot dyan na mapresidente sa 2028. Ng ombudsman.
Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court. Paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng Ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC Ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Yan yung ganung plano to read BP Sara and then i-dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman? Well, balitang-balita, ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC, at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan. Sa deadline, may mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. Talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasalang sa JBC interview si Natapos na, alas 10. Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC representing Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Aminin ko, hindi ko alam na kanina naka-schedule agad-agad. Will you also question his being included sa shortlist? Tignan natin kung anong gagawin. Pero hanggat maaari, talagang pipilitin ko hanggat kaya at tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang moves nila. May message din po kasi. Darapala na po. Ang mensahe niyo po sa ading nyo na ultimately siya na may appointing authority. Ay nako, talaga naman hindi yata nakikinig. Ma'am, kung ayaw nyo kay Sec Boying, kanino kayo doon sa 17 o 16 na iba pa? Ay hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman nun. Constitutional body, guguluhin, ano? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwaliwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba 'yun? Wala naman akong kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Ibang issue lang. Ay, okay. Pero babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, sige. yung madalian lang kung gusto nyo. Pero yun lang. Yes po. Ma'am, hindi pa parang ang for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Remulla? Hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. May amo yan eh. Marami kasi, di ba? Di ba masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, palang maniwala. Ako, naniniwala ko na itong si Senator Amy, may alam ito. Kapatid ito ng presidente. May alam yan. Tutuloy. Ayan, pinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganito? Alam nyo, mas mabuti yan na binubulgar at binubuking lang niya kaagad para yung plano hindi na
hindi na makapagpatuloy. O kung itutuloy nila, at least book. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman